Si Aling Dolores ay 71 taong gulang at isa sa mga masigasig na miyembro ng kanilang senior citizens group sa barangay. Masayahin siya at palaging present sa Zumba tuwing umaga. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila nawawala ang dating sigla niya. Madalas siyang reklamo ng pananakit, ng kasukasuan, pagsakit ng sikmura at bigla ang pagtaas ng blood sugar. Sa simula inisip niyang parte lang ito ng pagtanda, pero nang minsang mawalan siya ng malay habang nasa palengke, napilitan na siyang magpatingin sa doktor. Sa konsultasyon matapos ang ilang pagsusuri na pag-alaman na maayos naman ang kanyang mga vital signs. Pero may napansin ang doktor na tila hindi pinapansin ni Aling Dolores ang kanyang diet. Ano po ba ang karaniwang kinakain ninyo araw-araw, tanong ng doktor? Masiglang sagot ni Aling Dolores, Dok, puro prutas po ako. Iwas na po ako sa baboy sa mantika. Ang kinakain ko na lang po ay prutas tuwing merienda. Paborito ko ang ubas, mangga, pinya, saging. Lalo na kung hinog na hinog. Masustansya kasi, di ba po? Ngunit ngumiti ang doktor na para bang may sasabihin na hindi inaasahan ni Aling Dolores. Alam niyo po ba, Aling Dolores, may ilang prutas na kung sa bata ay mabuti, pero kapag umabot na sa edad 60 pataas, maaari nang makasama, lalo na kapag sobra ang konsumo. Nagulat si Aling Dolores. Talaga po, Dok, akala ko po lahat ng prutas ay maganda sa katawan. Hindi po lahat, sagot ng doktor. May 6 na prutas na kailangang bantayan o iwasan, lalo na ng mga senior. Karamihan dito ay mataas sa asukal acid o purine na pwedeng makasama sa kalusugan ng matatanda. Una sa listahan ng doktor ang ubas. Opo, masarap at madaling kainin, pero ang ubas ay may mataas na fructose o natural na asukal, paliwanag ng doktor. Kapag araw-araw at sobrang dami ang kain ng ubas ng isang senior, pwedeng tumaas ang blood sugar. Hindi ito agad nararamdaman, pero dahan-dahang sumisira sa pancreas at maaaring magpalala ng diabetes. Natahimik si Aling Dolores. Sa totoo lang, halos araw-araw nga siyang may baong ubas sa Zumba. Iniisip niya prutas ito, kaya ligtas. Pero ngayon, napagtanto niyang hindi pala lahat ng akala niyang healthy ay tunay na ligtas. May epekto rin ito sa timbang, dagdag ng doktor. Ang fructose kapag sobra ay hindi agad nasusunog ng katawan. Kaya tumatambak ito bilang taba, lalo na sa bandang tiyan. At ang sobrang taba sa tiyan ay konektado sa maraming sakit gaya ng alta pressure, stroke at sakit sa puso. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Aling Dolores. Isa ito sa mga prutas na akala niya ay ligtas at nakabubuti, ngunit sa edad niyang 71 ay unti-unti na palang nagpapalala ng kanyang kondisyon. Dok, paano po kung iisang bungkus lang ng ubas bawat araw? Tanong niya, nagbabaka sakaling pwedeng ipagpatuloy kahit kaunti. Kung talagang gustong kumain, isang maliit na bahagi lang kada ilang araw. At dapat walang ibang prutas na matamis sa parehong araw. Pero kung may diabetes o mataas ang blood sugar, mas mainam na umiwas na muna sa ubas, paliwanag ng doktor. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Aling Dolores na seryosohin ang payo. Gaano man kasarap at kaaliwala sa pakiramdam ang ubas, kung ito naman ang dahilan ng unti-unting paghina ng kanyang katawan, mas pipiliin niyang umiwas. At ito ang simula ng bagong kamalayan ni Aling Dolores na hindi sapat ang basta healthy ang isang pagkain. Dapat ito'y angkop din sa edad at kondisyon ng katawan. At ngayon isa na lamang ang ubas sa 6 na prutas na kanyang kailangan ng pag-isipan bago kainin. Pag-uwi ni Aling Dolores mula sa klinika, agad niyang tinabi ang natitirang ubas sa pre-dider. Hindi dahil ayaw na niya ito, kundi dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang katawan na makabawi. Ngunit hindi pa roon natatapos ang mga natuklasan niya tungkol sa mga prutas na hindi pala laging ligtas sa tulad niyang may edad. Kinabukasan, dumalaw siya sa kanyang kapitbahay at matalik na kaibigang si Aling Nida. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, habang naghihintay ng serbisyong medikal sa health center, pinakitaan siya nito ng nilutong minatamis na saging. Tikman mo nga ito, Dolores. Saging saba na niluto ko sa kaunting asukal lang, yaya, ni Aling Nida.
Napangiti si Aling Dolores pero marahang umiling. Pasensya ka na, Nida. Bawal na muna sa akin ang matatamis. Pati nga saging pinapaalalahanan ako ng doktor. Nagulat si Aling Nida. Saging bawal din. Akala ko ba pampalakas yan? Oo, Nida. Pero depende pala sa klase ng saging at sa kondisyon ng katawan, sagot ni Dolores. Lalo na kung hinog na hinog mataas na sa natural na asukal. Ang saging, lalo na ang lakatan o latundan, ay puno ng simple sugars gaya ng glucose at fructose. Sa isang senior na may problema sa blood sugar o may metabolic syndrome, ang labis na pagkain ng saging araw-araw ay maaaring magdulot ng sudden spikes sa blood sugar. At ang pinakadelikado dito ay hindi agad ito nararamdaman. Dagdag pa ng doktor, ang saging ay may mataas na potassium. Bagamat kailangan ng potassium sa katawan, ang sobra nito, lalo na sa mga may sakit sa kidney, ay pwedeng magdulot ng arrhythmia o irregular na pagtibok ng puso. Sa ilang kaso, pwedeng magdulot pa ito ng cardiac arrest sa matatanda na may hindi na maayos na kidney function. Kaya kung may problema ka na sa bato, Nida, at mahilig ka pa sa saging, dapat magpa-check ka talaga, payo ni Dolores. Hindi porket hindi pa nararamdaman ay wala na. Tumango si Aling Nida, may halong kaba sa muka. Hindi niya inakalang ang isang simpleng saging na araw-araw niyang merienda ay maaaring magdala ng panganib. Kung niluluto naman gaya nitong minatamis, tanong ni Nida. Mas lalong hindi, sagot ni Dolores, lalo na't may dagdag na asukal. Double na ang epekto. Pareho silang napabuntong hininga. Nakasanayan na kasi nilang isipin na basta prutas ito ay mabuti. Ngunit ngayong tumatanda na sila, kailangang mas maging mapanuri sa kinakain. Pangatlong prutas na ibinabala ng doktor ay ang pinya. Matamis, maasim at kadalasang paborito ng matatanda bilang panghimagas. Ngunit ayon sa paliwanag ng doktor, ang pinya ay may mataas na acid content. Ito ay maaaring makairita sa tiyan ng matatandang may hyperacidity o acid reflux. Bukod pa riyan, ang sobrang asim ng pinya ay nagdudulot ng iritasyon sa bibig at dila. Para sa mga senior na manipis na ang enamel ng ngipin, madalas nang maselan ang gilagid at mahina na ang panunaw ang ganitong prutas ay tila parang sumisipa sa tiyan. Dati isang mangkok ng pinya ang aking panghimagas. Tuwing tanghali, kwento ni Dolores kay Nida. Pero ilang beses na akong tinamaan ng acid reflux kaya't pinahinto ako ng doktor. Ang akala ni Aling Dolores noon, ang pag-ihi niya ng masakit at ang kabag na paulit-ulit ay dala lamang ng hangin sa tiyan. Pero hindi niya inaasahan na isang dahilan pala nito ay ang madalas na pagkain ng pinya. Lalo na kung wala kang laman sa tiyan, masama raw ang pinya sa umaga. Nakakairita sa lining ng tiyan, dagdag pa niya. Napansin ni Aling Nida na maraming kaalaman ang kanyang kaibigan ngayon. At habang nakikinig siya, unti-unti niyang naisip, kung ganito pala ang epekto ng mga prutas sa katawan ng matatanda, kailangang talaga ay maging maingat. Hindi na pwedeng padalos-dalos o basta inuulit lang ang nakasanayan. Dito nagsimulang maglista si Aling Nida sa kanyang maliit na notebook ng mga prutas na kailangan na niyang iwasan o kontrolin. Ubas, saging, pinya. 3 pa lang iyon, pero tila may malaking pagbabago na sa kanilang pananaw sa kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng tama, kundi ang pag-unawa sa tamang pagkain para sa edad nila. Habang patuloy ang pagbabagong ginagawa ni Aling Dolores sa kanyang pagkain, unti-unti na ring nagiging mas maingat ang kanyang mga kaibigan. Sa barangay hall, tuwing may pagtitipon ang mga senior citizens, naging paksa na nila hindi lamang ang mga bagong gamot o check-up, kundi pati na rin ang mga pagkaing dapat iwasan, lalo na ang prutas. Sa araw na iyon, si Mang Enrico naman ang lumapit kay Aling Dolores. Dolores, totoo ba yung sabi ni Nida na kahit pakwan ay hindi rin pala ligtas sa ating mga may edad? Tumango si Dolores at muling inalala ang paliwanag ng doktor. Oo, Enrico. Ang pakwan ay isa rin sa mga prutas na dapat bantayan. Akala ng marami, dahil ito ay may maraming tubig, okay lang kainin ng marami. Pero kung titingnan mo, mataas din sa asukal ang laman nito, lalo na kung hinog na hinog. Ang pakwan, bagamat refreshing at masarap lalo na sa tag-init,
ay puno ng natural sugars gaya ng fructose. Para sa mga matatanda na may prediabetes o mataas ang blood sugar, ang isang malaking hiwa ng pakwan ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng glucose sa dugo. Mas delikado pa, dagdag ni Dolores, kapag ginagawang juice at hindi na sinasama ang pulp. Ang asukal ay naiipon sa liquid pero nawawala ang fiber. Kaya mabilis itong sinisipsip ng katawan. Resulta bigla ang pagtaas ng blood sugar na hindi natin agad nararamdaman. Nagulat si Mang Enrico. Halos araw-araw akong kumakain ng pakwan tuwing tanghali. Minsan isang plato pa. Yan ang delikado. Kahit walang diabetes ngayon, kung araw-araw ay sumusobra sa asukal, tiyak may epekto iyan sa mga organs natin sa loob ng ilang taon, seryosong sagot ni Dolores. Sa mga matatandang may problema rin sa kidney, ang sobrang tubig mula sa pakwan kapag hindi na ilalabas ng maayos sa katawan ay pwedeng magdulot ng water retention. Kapag may congestive heart failure o mahina na ang puso, ang sobrang tubig sa katawan ay pwedeng magpabigat ng trabaho ng puso. Habang pinapaliwanag ito ni Dolores, lumapit si Aling Meli na bitbit ang plastik ng kanyang pinamili mula sa palengke. Dolores, sabi mo rin ba na dapat iwasan ang mangga? Aba, favorite ko pa naman yan. Parang may laging mangga sa bahay namin tuwing hapon. Huminga ng malalim si Dolores. Oo, Meli. Ang mangga ay masarap pero kapag hinog na hinog at matamis na matamis, mataas sa sucrose, isang medium-sized na hinog na mangga ay halos kasing dami ng asukal ng kalahating bote ng soft drinks. Hindi makapaniwala si Meli. Akala ko pa naman healthy ito. May taglay rin itong acid na maaaring makairita sa tiyan. At sa mga may gout, delikado rin ang mangga dahil sa fructose na maaaring magpataas ng uric acid. Naalala ni Meli na minsang sunod-sunod siyang kumain ng mangga tuwing hapon. Pagkaraan ng isang linggo, sumakit ang kanyang kasukasuan sa paa. Akala niya ay simpleng pagod lamang. Ngunit ngayon tila may koneksyon ang lahat. Hindi nagtagal, nagsimula na ring mapansin ng ilan sa grupo ang pagkakatulad ng kanilang mga sintomas, pananakit ng tiyan, pagtaas ng asukal, paminsan-minsang hilo. At lahat sila'y may isang bagay na karaniwan, ang hilig sa matatamis at hinog na prutas. Hindi naman ibig sabihin ay bawal na ang prutas, paliwanag ni Dolores. Pero dapat nating alamin alin ang safe at alin ang dapat iwasan o limitahan, lalo na sa edad natin. Hindi porket natural ay ligtas. Sa puntong iyon, nagsimulang magsulatan ang grupo ng listahan ng mga prutas na may limitasyon sa matatanda. Nakalista na ang ubas, saging, pinya, pakwan at ngayon mangga. Isa na lang, Dolores, sabi ni Enrico habang hawak ang ballpen. Ano ang pang-anim sa listahan ng doktor mo? Napatingin si Dolores sa hangin. Yun ang pinakamadalas nating nakikitang panghimagas sa hapagkainan tuwing may handaan. Mataas ang purine, lalo na sa mga may gout. Nang marinig ni Mang Enrico ang salitang purine, agad niyang napakunot noo. Dolores, huwag mong sabihing ang sinasabi mong pang-anim ay durian. Ngumiti si Dolores, bagamat may halong seryosong ekspresyon sa muka. Tama ka, Enrico, ang durian. Alam kong marami sa atin ang hindi gaanong pamilyar sa epekto nito, lalo na't bihira lang itong kinakain. Pero sa mga senior na may alta presyon, mataas na kolesterol o may kasaysayan ng gout, delikado ito. Napailing si Aling Meli. Ay naku po. Sa tuwing may padala galing sa Davao, halos hindi na kami makatulog sa excitement para lang makakain ng durian. Mabango palang ulam na. Yun nga ang problema, paliwanag ni Dolores. Ang durian ay mataas sa natural na fats at purine. Kapag na-metabolize ang purine sa katawan, nagiging uric acid ito. At kung hindi na kaya ng kidneys nating matanda na i-filter ng maayos ang sobrang uric acid, tumataas ito sa dugo. At diyan nagsisimula ang pananakit ng kasukasuan, lalo na sa paa at tuhod. Gout na pala ang tinutukoy mo, sabat ni Enrico. Naranasan ko na yan dati. Akala ko simpleng muscle pain lang, pero sobrang sakit pala talaga. Tumango si Dolores. Dagdag pa riyan, ang durian ay may mataas na calorie content. Kapag sobra sa kinakain, madaling magpataba. At para sa mga may problema na sa puso
o may mataas na blood pressure, hindi ito inirerekomenda. Naging tahimik ang grupo sandali. Lahat ay tila nag-iisip. Napagtanto nila na 6 na prutas na akala nila'y ligtas at masustansya ay mayroon palang mga tagong panganib kapag hindi wasto ang konsumo, lalo na sa edad nila. Ubas, saging, pinya, pakwan, mangga, durian. 6 na paborito ng maraming Pilipino. 6 na prutas na madalas nating kainin sa almusal, merienda o kahit panghimagas sa kasiyahan. Pero ngayon, sa panibagong kaalaman na natutunan mula kay Aling Dolores, may mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng tamang pagkain. Ano ngayon ang dapat naming kainin, Dolores? Tanong ni Aling Meli, may halong kaba at pagkadismaya. Kung halos lahat pala ng prutas ay may babala para sa atin, baka mawalan na kami ng gana kumain. Ngunit ngumiti si Dolores. Hindi naman ibig sabihin ay itigil nating kumain ng prutas. Kailangan lang nating matutong pumili. May mga prutas na mababa sa asukal, hindi acidic at mayaman sa fiber, gaya ng mansanas, peras, papaya o abokado. At higit sa lahat, ang susi ay moderation. Nagtaas ng kamay si Enrico. Ibig sabihin, kung minsan lang ako kakain ng saging, wala namang problema. Depende sa kondisyon mo, sagot ni Dolores. Kung wala kang diabetes o problema sa kidneys, isang maliit na saging paminsan-minsan ay hindi masama. Pero kung araw-araw mong ginagawa, baka unti-unti na itong magdulot ng epekto. Paano naman kung gustong-gusto mo talaga ang mangga? Tanong ulit ni Meli. Pwede pa rin. Basta hindi araw-araw at huwag sabayan ng ibang prutas na matamis. At higit sa lahat, kumain ng sapat at hindi sobra. Laging tandaan, ang katawan ng senior ay mas sensitibo. Ang kayang tanggapin noon ay hindi na kayang tiisin ngayon. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit kasunod noon ay unti-unting ngumiti ang bawat isa. Para bang nabunutan sila ng tinik, hindi dahil bawal na ang paborito nilang prutas, kundi dahil may malinaw na patnubay na silang sinusunod. Simula noon, sa bawat pagtitipon ng mga senior, naging bahagi na ng kanilang kwentuhan ang pagtalakay sa kalusugan at tamang pagkain. Mas naging mapanuri sila, mas mapagmatyag, hindi na basta kain ng kain, hindi na basta saliw sa nakasanayan. At sa puso ng pagbabagong ito, nandoon si Aling Dolores, simpleng ginang, ngunit may malalim na malasakit sa kanyang mga kaibigan. Ngunit may isang bagay pa siyang gustong gawin. Isang hakbang na maaaring makatulong hindi lang sa barangay, kundi sa mas marami pang matatanda. Makalipas ang 1 linggo, hindi na basta simpleng kwentuhan ang nagaganap sa bawat pagpupulong ng mga senior sa barangay hall. Sa tulong ni Aling Dolores, nagkaroon sila ng tinatawag na ligtas na pagkain para sa senior na serye ng talakayan. Nagsimula ito sa simpleng pagbabahagi niya ng 6 na prutas na dapat iwasan, ngunit ngayon isa na itong munting kampanya para sa kaalaman at kalusugan ng mga nakatatanda. Hindi ko po layuning takutin ang mga kapwa ko, senior, panimula ni Dolores habang nakaharap sa higit 20 matanda sa ilalim ng waiting shed ng barangay. Ang gusto ko lang ay malaman nating lahat na kahit ang mga prutas ay may epekto sa ating katawan, depende sa edad, sa kondisyon natin at sa dami ng ating kinokonsumo. Umalingaw-ngaw ang tahimik na pagtango mula sa mga tagapakinig. Karamihan sa kanila ay sanay sa paniniwala na basta prutas ay ligtas. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng blood sugar, pananakit ng kaso-kasuan at mga problema sa tiyan, napagtanto nilang may mga dapat na talagang baguhin. Ipinaskil sa harap ng shed ang listahan ng prutas na dapat iwasan ng seniors. Ubas, dahil sa mataas na fructose na nakakapagpataas ng blood sugar. Saging, kapag sobra at lalo na sa may problema sa bato. Pinya, acidic at maaaring makairita sa tiyan. Pakwan, mataas sa asukal at maaaring magdulot ng water retention. Mangga, mataas sa sugar at maaaring magpataas ng uric acid. Durian, mataas sa purine at fat, masama sa may gout at mataas na kolesterol. Habang binabasa ni Aling Dolores ang listahan, lumapit si Kapitan Eladio, ang barangay captain.
Dolores, mukhang malaki ang epekto ng ginawa mong pag-aaral. May ilang dumulog sa health center at nagpatingin. Yung iba nagsimula ng baguhin ang mga pagkain nila sa bahay. Nakakatuwa. Napangiti si Dolores. Kap, hindi ko po ito magagawa kung hindi rin dahil sa tulong ng grupo. Gusto ko sanang magpatuloy pa ito. Gusto kong makapagpamigay ng simpleng guide para sa bawat tahanan na may senior. Gagawa tayo ng leaflet sabat ni Kapitan at pwede nating isama sa susunod na medical mission. Kami na ang bahala sa printing. Masaya ang buong grupo. Isa itong hakbang na hindi nila inaasahan. Mula sa simpleng pangarap na makabawi sa kalusugan ngayon ay nagiging inspirasyon na sila sa iba. Sa araw na iyon umuwi si Dolores na may bagong pag-asa. Nang buksan niya ang kanilang pre-dider, may natirang kalahating pakwan, ilang pirasong hinog na saging at isang manggang hinog na hinog. Imbis na kainin agad, tinawagan niya ang kanyang apo. Anak, halika dito at dalhin mo ito sa inyo. Sa edad ko, hindi na dapat ako ang umuubos ng mga ito. Pero kayo, bata pa kaya pa ng katawan ninyo. Hindi ito nangangahulugan ng pagtalikod ni Dolores sa prutas. Bagkus ito ay simbolo ng matalinong pagpili. Sa edad niya, natutunan niyang hindi lahat ng masarap ay dapat isubo. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang kakayahang kontrolin ang kinagawian para sa mas mahabang buhay. Sa mga susunod na linggo, dumami ang mga nakakatanggap ng kaalaman mula sa simpleng grupo ni na Dolores. May mga nanay, tatay, lolo, lola na ngayon ay mas mapanuri na. At sa bawat pagtatanong isang pangalan, ang palaging binabanggit si Aling Dolores, ang matandang nagising sa katotohanan na may mga prutas na sa halip na makatulong ay tahimik palang sumisira sa kalusugan ng mga tulad niya. Ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat sa pagtanda, hindi lamang gamot at doktor ang kailangan, kundi karunungan sa bawat isusubo at disiplina sa bawat kagat.